Good day and welcome po sa panibago na ng mga episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, i-share ko naman sa inyo yung mga halaman na drought tolerant. Hindi naman totally hindi kailangan ng tubig, pero ito yung mga halaman na kung ikukumpara natin sa iba, kaya natin or pwede nating maniglect ng mga ilang araw, wala kayong makikitang pagbabago sa kanya or wala kayong makikitang damages sa mga dahon niya na sign na sila ay underwatered na kahit pa hindi mo sila madiligan ng ilang araw. So, iisa-isahin natin ang mga halamang ito. At syempre po, bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po, at sa mga gustong bumisita sa aming garden, na andito po sa screen yung aming complete address. Ang unahin na natin sa ating list ay itong tinatawag na fortune plant. Itong fortune plant, subok na to. Itong fortune plant, mapa indoor man, mapa outdoor man, wala kayong magiging problema sa kanila. And ito ay isa sa pinakamatibay na halaman, masasabi natin na drought tolerant na halaman. Ang kagandahan mo sa mga fortune plant, yan ay i-water propagate mo, pumutol ka, pagkatapos ibabad mo lamang siya sa tubig, magkakaugat siya. Lagay mo siya sa soil, dilig mo lamang siya. Pagkatapos sabihin na natin full established na siya, kahit pa sabihin mo maneglect mo siya ng mga ilang araw, hindi ka mag-aalala na sila ay matutuyo or masisira or mamamatay. Napakatibay ng mga halaman na to. Isa to sa mga halaman na pinakamatibay kahit pa sabihin mong hindi nadidiligan. Imagine niyo na lang, kapag ka naandun siya sa, kasi katulad dito sa amin, ang mga fortune plant, bago yan mapunta sa paso, yan ay nagiging nakatanim siya sa mga talaga sa mga pulo, sa ginagawang division ng bawat lote dito sa amin. So ganun. And aantayin siyang umabot siguro ng around 10 to 15 feet bago siya tuluyang putulin. Pag nga matransfer sa paso, doon muna siya lumalaki sa pulo or sa kagubatan, wherein hindi naman yan dinidilig talaga. So, ang nangyayari lamang dito sa mga fortune plant na ito ay aasa lamang itong mga fortune plant na to sa mga tubig ulan. Kapag ka umuulan, rainy seasons, pero kapag ka yung sabihin mo ng mga during summer, hindi naman dinidilig to. But still, sila ay nagtatrive, lumalaki, tumataas, at kaya-kaya nilang mabuhay. Kaya ito ay isa sa pinakamatibay na halaman. Kung halimbawa naman, nalalagay mo siya sa loob ng bahay, wala ka magiging problema sa kanya kahit sa madidilim na lugar, kahit yun nga, maneglect mo siya ng sabihin pa natin 1 linggo, walang pagbabago na makikita dito sa mga fortune plant na to. Ganon at ganon pa din yung itsura niya. Kung madalas kayong wala sa bahay or kaya aalis kayo ng mga ilang araw, kahit abutin ng 1 linggo, wala kayong poproblemahin kung ang isa sa mga halaman na inaalagaan nyo sa loob ng inyong bahay ay itong mga fortune plant. Kung halimbawa didiligan nyo naman siya, siguraduhin natin na yung idinidilig natin sa kanila ay at least talagang nababasa natin ng totally yung soil, yung paso, at nakakakita natin na umaagos palabas ng paso yung tubig na idinilig natin sa kanila para at least makabawi naman tayo dun sa sabihin na nating mga ilang days na hindi natin sila nadiligan. Isa pa, yung mga halaman na nabibilang sa pamilya na to, sa Dracena, yung natawag na Madagascar, yung Marginata, yung Scarlet, and yung iba pang mga Dracena, kadalasan naman itong mga halaman na to ay mga drought tolerant talaga. So, sila kasi, sanay sila sa initan talaga. And most of these plants, or yung iba sa mga halaman na to, sa Africa pa nag-originate talaga. So, imagine niyo kung gaano katindi yung drought na nararanasan nila sa Africa, but still nagtatribe sila doon. Ano pa dito sa atin? Sa tropical country, di ba? Ang susunod sa ating list ay itong mga aloe vera. Itong aloe vera, mas gusto pa rin kasi talaga nila yung slightly dry or dry yung soil nila. Wala kayong magiging worry dito kung halimbawa man-neglect niya siya. Even itong mga hybrid na to, itong mga kakaiba natin ng mga aloe vera katulad ng meron kami dito. Ayan, kita nyo naman, napakadalang madiligan itong halaman na to. Hindi mo na rin kita actually yung yung pinaka-soil niya dahil napakaraming babies. Ito, kapag binili lang namin siya ng isa, siguro nasa 1,000 pesos yata yung bili namin dito. Maliit lang siya noon, pero ngayon, imagine niyo, dami na naming nabenta, nagsimula lamang siya sa isa. Tapos napakaraming babies na nakapalibot dito sa aloe na to. Pero kita nyo naman kung gaano siya ka-healthy, gaano siya kabilis at kadaling alagaan, kabilis paramihin,
and magsisimula ka lang sa isa, eventually magkakaanak yan na magkakaanak. Isa siya sa mga drought tolerant na halaman. Kahit yun nga, kahit hindi mo din siya diligin ng matagal, ay walang problema sa kanya. Sabihin mo 2-3 araw, okay lang yan. Ang pinaka-ano lamang nito, disadvantage nitong aloe vera na to, itong hybrid na to, ano siya, malutong. Diligin mo man siya o hindi, malutong siya. Pero mapapansin mo na magkakatas-katas pa rin yan kasi nga punong-puno ng tubig yung ano yan, yung bawat dahon na meron dito sa aloe na to. Kaya yun yung isang maganda dito sa mga halaman na to. At isa pa, ang aloe vera, yung original o yung common na aloe vera dito sa atin, napakaraming uses niyan. Kaya napaka-helpful, napakaraming benefits ang makukuha mo sa pag-aalaga ng aloe vera. Unang-una, easy to maintain, halos walang maintenance yan. Mas, ano pa nga yan mas prone pa nga sila sa overwatering And yun, kahit maneglect mo sila ng ilang araw dyan, wala kang problema. And then, nagamit siya sa mga skin diseases, sa mga paso, sa mga wounds. So yan, pipitas ka lang. Tapos, kung alam mo naman yung paggamit nitong aloe vera, pwede mo siyang i-apply sa mga sugat. At ang susunod sa ating listahan, ito namang ZZ plant. So, itong ZZ plant, subok na namin to. Kahit isang linggo mo yung hindi diligin, kahit 3 araw, kahit nakabilad sa initan, itong mga ZZ plant. Itong mga ZZ plant, wala kayong magiging problema dito. Hindi siya basta-basta mamamatay. Hindi siya basta-basta masisira or matutuyo yung dahon yan. At saka, yun nga, katulad ng karamihan sa listahan ng karamihan sa mga halaman na nasa listahan natin dito, mas prone din sila sa overwatering. Itong ZZ plant, ang isang ano ko dito, ang isang experience ko dito, nakatanim kasi siya sa plant box namin sa harap ng bahay namin. And let's say nakakakuha siya ng 6 to 8 hours ng direct sunlight, ng full sun. At hindi namin siya din nadidilig na sabihin na nating araw-araw. Yun nga, direct sunlight pa, full sun pa. Tapos hindi rin namin siya madalas madilig. Pero nagtatribe siya. Tuloy-tuloy siya sa pagkakaroon ng maraming puno, ng maraming dahon. Pansin nyo na lang, patuloy siya sa pagkapal. Patuloy siya sa pagkakaroon ng mga bagong dahon. Yun ang maganda mo dito. And lalo na kung halimbawa, ilalagay mo siya as indoor plant. Maganda rin kasi siyang i-display sa loob ng bahay natin. Sabihin mong ilagay mo siya sa maliwanag, sa direct sunlight, sa full sun, sa darkest corner of your house. Walang problema dito. And easy to maintain, easy to propagate. Kailangan lang natin dyan dahon o yung may kasamang tangkay. Itanim natin, i-water propagate natin. Makikita nyo, eventually yan ay tutubuan ng ugat. Ngayon kasi, ang maganda mo sa mga ZZ plant, marami na rin mga varieties yung naglabasan. Hindi naman totally marami kung ikukumpara natin sa ibang halaman. Pero at least dati yung original, yung common, yung green lamang. Meron na rin ngayong variegated na ZZ plant katulad nito. And meron na rin tayo, syempre, na unang naging popular sa variegated, itong tinatawag na ZZ Raven. Kung i-compare natin itong tatlong to, pinakamadaling alagaan at pinakasubok na natin, syempre, yung common na ZZ plant. Yan talagang sobrang tibay nito. Dito naman sa dalawang to, okay din, dahil hindi naman siya maselan Wag lang talaga masosobrahan sa tubig itong mga to. Lalo na itong dalawa, itong variegated at saka itong ZZ Raven. Kasi mas matibay yung common, mas matibay itong original na ZZ plant, itong unang labas, kung ikukumpara natin dito sa dalawang to. Ang panlaban nitong dalawang to, syempre, yung kakaibang kulay ng dahon nila. For me, mas gusto ko itong ZZ Raven kasi very unique yung ano niya, yung dahon niya. Dahil magsisimula siya sa green habang bata pa, and then eventually, habang nagmamature yan, unti-unting magiging totally black yung dahon yan. Kaya napakaganda. Imagine mo kung yung ZZ plant mo na Black Raven o yung ZZ Raven mo gantong kakapal katulad na sa original. Napakaganda. And ang maganda mo ngayon, ang ZZ Raven, mas mababa na yung presyo. Dati kasi isang puno or isang stem na punong-puno ng dahon, around 1.5 mo mabibili yun ha. Ganun siyang kamahal dati tapos isang piraso lamang yun. Ngayon, hindi na ganun kamahal, kaya this is the time, perfect time para bumili itong mga ZZ Raven. Ito para sa akin, isa to sa pinakamagandang halaman at must-have natin kasi easy to care nga at saka napakaganda sa bahay. At ang susunod sa ating listahan, itong mga isang succulent ulit, ito yung tinatawag na Burros Tail. Dito sa Burros Tail, ayan, makikita ninyo naman, drought tolerant to kasi every pieces nitong halaman na to, nitong succulent na to, ay punong-puno rin siya ng tubig. So, kahit pasabihin mo na hindi natin siya madilig na mga ilang araw, walang problema sa kanya. Pero, huwag naman sabihin natin na laging ganun yung case.
Ang for me kasi ito, kaya naman ito ay kumapal ng kumapal. Hindi pa namin siya nalilikot ever since. Pero nagsimula siya sa napakaliit, ngayon napakahaba na nitong Burros tail na to. Lampas-lampas na sa paso, kailangan na namin siyang ilagay sa mga spot na medyo matataas or elevated para hindi naman sumayad nakadahon niya. And yun nga lang, medyo medyo sensitive itong Burros tail. Sensitive in a way na hindi mo siya pwedeng masagi. Kailangan lagi mo siyang iingatan kasi mabilis maputol or manlaglag yung mga bawat piraso na yan. Napakadali niyang makalas doon sa pinakapuno niya. Kaya sayang naman kung halimbawa manlalaglag. Pero kung sakali man na nanlaglag yung mga pirasong yan, huwag niyo itatapon. Kasi yan mismo, ilalagay mo lang siya mismo doon sa pat niya. Then tabunan mo ng konting lupa. Papansin nyo na lamang na yan ay magsisimula na ulit sumibol at magiging panibagong Burros tail. So huwag nyo itatapon kasi ganyan lamang yung propagation na meron. And yun nga, when it comes to this plant, very drought tolerant itong halaman na to. Pero not in a way naman na lagi siyang tuyong-tuyong-tuyo. So huwag naman natin paabutin sa ganong case. So, ang ibig ko lamang sabihin, kung halimbawa, na-neglect mo ng mga ilang araw, umalis ka, nagbakasyon ka, pagbalik mo, ganyan pa rin yung Burros tail mo. Mag-worry na natutuyo na yung mga dahon or nanlalaglag na. And yun, kaya wala kang magiging problema. Tsaka napakadaling alagaan, katulad ng Burros tail namin dito. Ayan, naandito lamang yan. Morning sunlight hanggang 11 a.m. tinatamaan yan. Patuloy sa paglago, patuloy sa paglaki, at pagdami itong paghaba itong aming Burros tail. At ang susunod sa listahan, pinag-uusapan ng mga drought-tolerant na halaman, imposible naman or hindi pwedeng mawala dyan itong mga snake plants. Itong mga snake plants natin, kung sa loob mo ng bahay ilalagay, drought-tolerant, kaya talaga na kahit sabihin mong hindi mo madilig ng mga 3, 4, or 5 araw, wala kang magiging problema sa mga snake plants na to. Dito sa amin, yung karamihan sa mga snake plants natin, lalo na yung mga naka-water propagate natin na yan, nakabilad yan sa arawan. Full sun yan. Sabihin natin around 7 in the morning hanggang lumubog ang araw, tinatamaan sila ng direct sunlight, walang kahit na anong protection against the sun, naman nag-filter ng walang net, nasa full sun talaga sila. Pero kayang-kaya nilang i-tolerate yung full sun na yan. Basta, didiligan lang natin sila ng mas madalas. Kung sasabihin mo na ilalagay mo dito sa loob ng bahay mo yung mga snake plants na yan, wherein hindi naman tinatamaan ng direct sunlight. You don't have to worry na diligin sila araw-araw or mas madalas silang diligin katulad ng pagdidilig natin sa mga halaman na nasa labas. Yun nga sa mga yun nga sa mga labas or mga nasa bakuran, nabubuhay sila kahit hindi sila alagang halaman. Kasi katulad dito sa amin, may isang spot dito, although hindi ko na-videohan kasi, isang spot dito sa lugar namin, nakita ko, dinaanan ko, snake plants nakatanim sa labas, hindi naman siya dinidelay kasi nasa labas sila ng bakuran, pero napakakapal, napakalago, at namumulaklak pa. Ang dami pang parang prutas na, kasi pag ito parang nabunga pala ang mga snake plants. Para siyang maliliit na bilog-bilog na pataas din. Parang yun yung bunga niya. So imagine niyo nagtatribe siya kahit pa sabihin mong hindi siya masyadong naalagaan or less yung care na ibibigay sa kanya. So kaya napakaganda ng snake plant sa loob ng bahay. At the same time, sobrang dami ng varieties na pwede nating pamilihan. Pwedeng yung mga original o yung mga mga classic pala, yung mga classic na snake plants or yung mga hybrid, mga dwarf. Pare-parehas lang sila. Based on our experience, pare-parehas silang drought tolerant. Kahit na anong klaseng halaman or kahit na anong klaseng snake plants yung bilhin mo, kadalasan dyan mga drought tolerant. Ito, ilan ang snake plants namin? May mga dwarf kami, may mga hybrid kami, may mga whale fin kami dito, pero pare-parehas sila na drought tolerant kahit hindi mo sila madiligan. Snake plant namin dito sa bahay, napakadalang madilig. Kasi, kaya naman madalang din silang diligin dahil isa, hindi naman sila natutuyuan ng lupa kung ikukumpara natin yung mga halaman na nasa labas. Kasi wala namang direct sunlight. Kaya okay na okay. Ito rin yung mga worry-free na mga halaman. Kung halimbawa medyo busy yung sked mo, gusto mo yung nagtatrive, gusto mo yung kumakapal. Ito, itong mga halaman na to yung pwede sa atin, pwede nating i-display sa bahay. Less maintenance at less care yung kailangan. Ang susunod naman sa ating listahan ay syempre hindi rin pwede mawala itong isang succulent na to. Ito yung jade plant. Katulad ng nabanggit natin doon sa isang vlog natin regarding sa pag-aalaga ng jade plant. Isa rin to sa mga halaman na drought tolerant talaga.
And over time, syempre, parang habang nagmamature kasi habang lumalaki ang anong yan, yung inyong jade plant niyan, mapapansin nyo na parang nagiging tree-like yung itsura niya, nagiging brown yung mga puno niya, di ba? So, yun. And ang maganda mo dito is easy to maintain. Naman ibig sabihin nga, katulad ng nabanggit ko kanina, na hindi, pwede mo na siyang hindi diligin. Wala namang halaman ang mabubuhay na hindi kailangan ng tubig. Siyempre, lahat naman ng halaman kailangan ng tubig para mag-grow. Yun na lang, compare mo sa ibang halaman, sila yung mga sabihin natin na kayang-kayang i-tolerate yung mga ganyang mga instances. At syempre, kailangan kasi yan yung kahit sila nakabilad sila sa init, actually nakakatulong to kapag mas nakabilad sila sa init, kahit pa sabihin mong maging totally dry yung soil niya ng mga ilang araw, couple of days, wala kayong magiging problema, hindi nyo makikitaan basta-basta ng pagkatuyo, pagkasunog, pagkakaroon ng mga crisp or brown edges itong mga jade plant kasi nga punong-puno ng tubig yung mga dahon yan. Kung ba gusto niyo magkaroon ng growth spurt o yung mga biglaang paglaki, pagdami ng suloy, pagdami ng mga dahon, pagkapal pa yung mga jade plant nyo, yun syempre makakatulong yan yung biglaan siyang or mas makakatulong sa kanila kung nasa labas sila, nasa lugar sila kung saan mas maliwanag at tama or enough yung amount of water na nare-receive nila. Kasi habang tumatagal, although drought tolerant itong mga jade plant, mapapansin nyo kapag laging ganun, laging dry, laging tuyo yung niya, nanipis, payat yung mga yung mga dahon niya. Parang hindi na siya kasing healthy or kasing kapal. Mas maganda kasi sa mga jade plant, mas makapal, mas maganda, mas healthy sila. So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.